Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espalamat, ngayong lalahat yung atunan para sa daily devotion na pinamagatang Jesus claims all of our possessions. Yung scripture natin ngayon is Psalm chapter 24 verses 1, and sinasabi na the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sa Tagalog, ang lupay sa Panginoon at ang lahat na narito, ang sanlibutan at sila naninirahan dito. Yung katuruan natin ngayon is number 1, the Lord owns all things. Si Lord God, siya yung nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi lang mga bagay, kundi itong creation world, no? Lahat ng bagay na mayroon tayo is galing sa Panginoon. Diba? Kung ang buhay natin is binigay natin sa Lord God, it means pinag-aharian na tayo ni Jesus Christ. No? Ganun din ang Diyos sa gamit natin. Like for example, meron tayong gamit, mga cellphone, mga gadgets, accessories, etc. No? Ganun din po sa mga gamit natin. No? Hindi natin pag-aari yun ng ating Panginoon. Kasi siya ang may bigay nun, no? And sa mga ginagawa natin sa buhay, dapat lagi natin ibigay yung best natin. Dahil we all know na ang Panginoon, si Jesus Christ, siya yung may-ari ng lahat. No? Lahat kay Jesus Christ. Walang sa'yo, walang sa tao. Lahat kay Jesus Christ. And yung mga pag-aari ni Jesus Christ is dapat natin gamitin ng tama. At syempre, inakaligod sa ating Panginoon Diyos. Kaya the Lord owns all things. Next, the Lord owns all people. Hindi lang mga bagay, kundi mga tao ay pag-aari ng Panginoon, no? Pati yung mga taong nagmamayari ng may bagay-bagay. Like ako, magmamayari ko itong cellphone. So ako, kay Jesus Lord din ako, no? So lahat ng living things is pagmamayari ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang animals, kundi pati mga tao, no? Kaya always remember na si God is hindi lang kaluluwa ang kanyang pagmamayari, no? Kundi lahat. Tao, bagay, mundo, basta lahat kay Jesus Christ. Kaya the Lord owns all people and the Lord holds all people accountable. So, di ba lahat ng pagmamayari ni God, lahat nga po is pagmamayari ni God, no? Ayun nga po, ng bagay, tao, mundo, etc. No? At lahat dapat tayo is accountable. Lahat ng ginagawa natin dapat accountable. Excuse me. Kasi lahat ay papanagutan natin sa ating Panginoon Diyos. Mabuti man yan o masama, in the end, naharap tayo sa judgment natin Panginoon. Kaya the Lord holds all people accountable. So be accountable. Bilang application, number 1, identify the Lord as the supreme owner. So identify natin as the supreme, si Jesus Christ, no? Pagbutihin natin because God is supreme owner. Lahat na meron tayo is pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Kaya dapat i-acknowledge natin si God as a supreme owner. Kaya identify the Lord as the supreme owner. Next, implore the Lord for more blessings. Implore means we're appealing to the mercy of God. Hindi na masama humingi ng blessings kay Lord, no? Bagkus, ito ay gusto niya kasi nga sa kanya tayo lumalapit, hindi sa ibang tao. Diba yun yung gusto ni Lord, eh? Sa kanya tayo unang hihingi, sa kanya tayo unang lalapit kapag may kailangan. Kasi nga, kumbaga priority natin si Lord God sa lahat ng bagay. Always remember na kada hingi natin
sa ating Panginoon is may kaakibat yan na pananagutan. Which is true naman. Kapag humingi ka ng bagay sa Panginoon, pag binigay niya yan sa'yo, syempre may pananagutan ka na dapat mong alagaan at gamitin sa tama, no? So, implore the Lord for more blessing. And lastly, improve yourself as a faithful steward. So, improve natin yung sarili natin bilang tapat na at tiwala ng Diyos sa lahat ng bagay sa kanyang pagpamayari. Pero pag hindi tayo nag-improve, huwag tayong mag-expect na maraming blessing kay Lord. Diba? So, we need to improve yourself as a faithful steward. So, ayun na po yung natutunan sa daily devotion. Naway may natutunan kayo, may share sa iba at syempre mapay sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.